Isang take lang. Si Hijack pa yung nag-ano, ang kabahan kaya kailan seryosohin mo talaga. Hindi katulad yun, di ba? May mga kanta kami na ano, na mga variety. Tapos parang dinisregard yun. Ito yung kantahin nyo. Hindi namin alam na pumapasok na pala kami sa rap game na tinatawag. Yung mga kalaban namin, kadalasan rap nila gaya lang. Ang pinalalaban namin is compose na agad. Hindi kami dumaan dun sa nirap namin yung rap ni Gan. Pag may rap contest, ngayon, FB lang. Oh, luto. Dati hindi. Pagka-luto, kung alam nyo talagang pati mobile, yung speaker ng mobile, nagkakandabasag, kakabato ng mga ano, yung mga hindi makatanggap ng pagkatalo. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, ipanda pa tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Mamalagang pumorma. Uy! Balita! Kumusta? Uy, Kumusta? Binawal. Yo, what's up mga ka-street? Nandito tayo ngayon sa Camarin, Caloocan. At syempre kasama ko pa rin ang aking partner na si... Yan, siyempre, Righteous One, 187 Mobsters. At meron kaming kasama ngayon dito sa Hip Hop Streetwear. Siyempre, nag-iisa. K1 Records. Kosa! Kosa Uno, tara, pasok tayo. Uy, oh. Ang dami mo na designs dito. Pasok kayo sa multi naming bahay. Bali yung studio ko nandito. Pasensya na kayo kasi marami mga damit. Wala ring mapwestuhan ng mga stocks kasi mas priority ko ngayon yung printing eh. Pero ito, dito kami nagre-record. Ito yung computer. Yan. Tapos ito yung booth. Pati yung booth nga, may mga stock pa ng damit dyan. Pasensya na kayo. Pag nagre-record kami, by schedule na lang. Yung mga nag-record dito, iba, napicturean ko at nilagay ko dito. DAF Uno ng Kawago, LBs, idol natin si Mr. Blaze, tsaka si Master Sly Kane, FDub, Negativo, Myre, Nigs, and Hearty, si Boss Arik, Boss Enigma, Basilio, Balakid, si Kawayan, mga tropa natin sa 187, si Yuri, si J-Twist, si Tuglak, si J-Skids, andito rin si Ace Pipes, si Keija. Ayan, yung iba hindi ko na nalagay dyan kasi matagal na yan. Ito pa pala si Boss Jegs ng Legit Misfits. Napapunta rin siya dito sa amin dati. Ako nga pala si Kosa Uno, representing K1 Records mula dito sa North Caloocan. Bali kami, nagsimula kami. May grupo kami. Pangalan ng grupo namin dati, AWOL. Bali, binigay sa amin yun ni Dread mula sa Renegade Soldiers. Bali, nagsimula kami, tumitingin-tingin lang kami dati sa inlay na mga cassette tape kung paano kami maka-join sa kanila. Nag-try kami, magpasa kami ng demo tape. Marami kaming pinagpasahan, bali natanggap kami mula dun sa Apocalypse Records na pinamumunuan ni Hijack. Na-text kami na kung pwede daw kami makipag-meet tapos dalhin yung mga pyesa namin, yung pinang demo tape namin, yung copy. Nakipag-meet kami, tapos unang kita ko sa kanila sa SM San Juan, Center Point. Ang dami na namin nakilala sa kakasama namin sa kanila, sa mga shows, sa mga events, sa mga gigs. Yun, bali nung nakapasok kami, hindi namin alam, talagang baguhan kami. May mga kanta kami na na mga variety, tapos parang dinisregard yun. Ito yung kantahin nyo. Hindi namin alam na pumapasok na pala kami sa rap game na tinatawag. Tapos yung mga pangalan namin, ikaw, anong pangalan mo? Ikaw, palitan nyo lahat yan. Sabi sa amin, gawin yung pangsundalo, pangkulungan. Kaya ngayon pangalan ko napunta naging Kosa Uno kasi gano'n na, pang gera na tong pinasok nyo. Parang gano'n yung dating sa amin. Kaya, Apocalypse na talaga. diba, kung iba naka-camouflage, tapos basta mga tatuan, yung mga nakasama namin. Baga parang di namin alam na yun pala yung nangyayari na. Yun pa nakakatuwa din kasi dami namin nakilala. Bali yung mga rapper na mga sikat na kakasama namin. Natutuwa rin ako kasi hanggang ngayon, magkakakilala pa rin kami ganun. Kamusta yung journey nyo sa company Hijack? Ano yung mga pinagdaanan nyo? Bali, ang totoo nun kasi, meron kaming album na ginagawa nun na kasama kami yung grupo namin. Nakakatawa kasi under
record label yun. Kaya natutuwa kami. Sa kasamang palad, hindi natuloy yun eh. Bago parang nagkaroon ng problema. Yung Armada album. Siyempre nakakalungkot. Pagtapos nun, naghiwa-hiwalay na kami ng mga kasama kasi nga dismayado din sila. Siyempre, unang-una, shoutout kay Master Sly Kane. Sa kanya rin ako nagpaturo ng mga mixing. After namin gumawa ng album dito sa North, nag-record kami sa kanya. Tapos, dun ko rin nakita na may isa pang grupo na tinatag, yun nga yung Tuesday Troop. Bali, nanganak hanggang sa mas marami pa uling maraming nakilala ng mga tropa. Dito sa North, parang 2008, bumalik ako sa parang napadaan lang ako dyan sa Quezon Ave. Tapos nakita ko yung yung malapit lang dun sila Kane eh. Sabi ko, daan kaya ako dito. Traffic kasi nun. Bali, naglakad lang ako nun. Tapos pagpunta ko dun sa bahay nila, 2008 yun. Inabutan ko dun sila, Mike Swift, Urban Flow, yung ibang mga tropa andun, nakita ko. Parang nabuhayin uli ako kasi ang tagal ko nang nawala mula 2003, tumigil na ako. Tapos 5 years, hindi na ako nag-rap uli. Nandun si Glockney, nakita ko rin doon. Tapos, sabi sa akin ni Mike Sip, tara, rap na tayo ulit. Sabi niya sa akin ganun. Ngayon, ako, syempre, bali, hindi ako ganong pamilyar. Talagang natutuwa lang ako. Tapos, simula nung pagpasok ko doon, may grupo na nga, yun nga yung Tuesday Troop. Yung ibang mga tropa, sinama ko na din doon hanggang naging active na uli kami. Hanggang ngayon, bali yun, masaya naman. Hanggang ngayon, active pa rin. Shoutout ko rin pala yung mga kasama ko sa AWOL, si Mark, ginawang Markado. Si Kojak, tropa ko, ginawang El Cabo, tas si Boy, ginawang Montemayor. Parang gano'n. Yun yung mga kasama ko sa AWOL, 4 kami. Ito yung first time kong mag-record. Bali, lahat kami nun kinakabahan. Ganun pala yun. Ang nagpaparecord sa amin nun si Hijack. Tapos, yun yung unang record namin is yung kasama na sa album ng Armada yun eh. Tawag doon, Sonang Hilaga yung title. Yun nga, nasa YouTube yun eh. Bali, represent yun. I-represent namin yung North. Pag nag-record ka noon, walang tigil. Dire-diretso, walang putol, dire-diretso yun. Kaya kailangan kakabisaduhin mo muna talaga yung rap mo. Isang take lang. Si Hijack pa yung ang kabahan, kaya kailangan seryosohin mo talaga. Hindi katulad yun, di ba? Putol-putol na, hindi na ganun ka Dati talagang ganun, yung nervous mo talagang. Medyo nakaka-pressure kasi si Hijack yun nandun. Medyo kilala yung. Bawal ka magkamali, parang ganun. Oo, ganun. Pero yung mga pinang-demo nyo is, saan nyo na-record yun? Yung pinang-demo namin, siyempre tape pa nun, cassette tape. Double deck tape, isang blank tape, tas isang may yung beat lang na tawag doon. Iba galing sa mobile pa eh. Kasi wala pa namang pagkuhaan ng beat noon eh. Tapos yung mga effects talagang live, may mga inahampas ng kaldero, mga ganun eh. Tapos yun nga, pag nagkamali, syempre, dodoblehin pa yung tape, di ba? Record, kaya struggles talaga. Ngayon, hanggang sa mabuo namin yun yung pinangpasa namin. Tapos with lyrics na, may mga makinilya pa eh. Wala, di ba? Hindi pa typewriter pa. Tinabi yun. Ito yung mga kanta nyo, 10 kanta. Dito yan, ito yung kanta nyo, ito yung tema, ganito. Bali ganun. Okay, marunong kayo mag-rap. Mag-rap kayo, ito yung rapin nyo. Gantong lyrics ang gawin nyo, ganun. So, nailabas ba yung mga kanta nyo na record dun sa. Yung Armada? Sa Armada kasi hindi nailabas nga under record label, hindi. Hindi siya nailabas. Paano na kayo nawala kay Hijack? Bali yun, 2003, palaylo na kasi nga inaasahan namin yun lalabas yung album eh. So parang lahat na tabangan na hindi na nailabas. Yun, parang nagkanya-kanya na muna kami. Tapos nagkaanak ako, nagkapamilya. Paano ka natutong mag-record ng mga kanta? Yung nagre-record kasi kami doon, wala talaga akong idea. Tinitignan ko lang, parang ang hirap ng ginagawa, di ba? Mga waveforms. Nung natapos na yung album namin, nagpaalam ako kay Kane. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon para dito, makatulong din ako sa mga kabataan dito. Kasi talaga wala dito ng studio. Ngayon, yung pagtapos ng album, ng Baluarte ng Kamarin album na ginawa namin, nagpasama ako, bumili kami ng gamit, tapos tinayo ko dito. Tapos yun, simula noon, 2012, tinatag namin yung K1 Records. Hanggang ngayon, yun nga, nagagamit pa rin namin yung studio. Naka-experience din ba kayo ng mga rap contest nung panahon na nagsisimula pa lang? Oo, syempre, rap contest. Bali, nabutan ko pa, rap contest talaga ito, 90s. Baga, 96, 97, ganyan. Yung mga kalaban namin, kadalasan rap nila, gaya lang. Walang usaping beat eh. Bali, kahit ano beat. Pero yung kakantahin nila, yung kanta na ganito, yun yung mga nakalaban namin. Ang pinalalaban namin is compose na agad. Hindi kami dumaan dun sa nirap namin yung rap ni ganito.
Big deal kasi dati yung ano pag sinabing original composition, parang, uy, ang lalakas niya. pride ng mga rapper yan eh. Oo, yun na. Mga rapper yan eh. Parang ako nagsusulat na talaga no 1 to 1 to. Nanalo ka, pagbabatuhin kayo. Pati babae tatama, lahat ng kasama nyo tatama. Nipikon talaga noon eh. Pag may rap contest, ngayon FB lang. Oh, luto. Dati hindi, pagka luto, kung alam nyo talagang pati mobile, yung speaker ng mobile, nagkakandabasag, kakabato ng mga yung mga hindi makatanggap ng pagkatalo. Ganun. Lalo na kapag dayo ka pa. O, kadalasan dayo talaga. Kasi, siyempre, pag lugar mo, hindi ka nasali kasi ikaw na yun. Siyempre, oy, taga dyan ka, sali ka pa, hindi na. Talagang dadayuhin mo. Kasi dati, may party pa eh. Naghahalo pa yung dance party, tapos tsaka lang, yung rap di pa ganong uso, sinisingit lang yan sa intermission, magbabayad ka sa... Ka lang, no? O, paano ako mag-rap ako? Yun, mag-rap ka, tapos tigil na, party na naman. Parang dun pa ako, galing pa ako dun naranasan ko yun. Ayun, yung bali, makwento ko lang. Kasi yung K1 Records, meron siyang motto eh. K1 Records, may one love, one music yun eh. Dati, may mga dis dito sa studio, ayoko nun. Bali, walang ganyan, walang tiran. Bali, may mga studio, nag-dis na sila, nag-aaway-aaway na sila. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa ko ng beat, tapos yung mga grupo na yun, magkakaway, chinat ko yun, piniem ko, sabi, eto yung tema, One Love, One Music. Umabot ng 45 MC yun. Parang ginawa ko yun para magbati-bati. So hanggang ngayon, okay, walang away. Doon na nagsimula yung nila. Oo, kasi may away, may parinigan eh. Parang ginawa, oli ka. Kasi siyempre, mas matanda ako sa kanila. Dito ka, mag-record mo to, 6 rhymes ka. Tapos parang ganun ang dating. Ngayon, nung nilabas ko, bali, magkakasama na tayo sa isang kanta, walang bayad, i-record mo lang yun, tapos i-edit ko, ang dami nun eh. Nilabas sa YouTube yun eh, parang, ang tawag yun, K1 Records. Ilang minuto yung quiz? Hindi ko matandaan eh, pero ang tandaan ko, 45 sila. 45, kasama ako, dulo ko. Parang, yun, hanggang ngayon, okay naman, at least walang gulo, ganun. Paano ka naman nag-start ng clothing business? Dati kasi, nakita ko sila Rodel, mga hustler na eh, sila Kingpin eh. Baga, tatanungin yung sapatos ko, Kosa, magkano bili mo dyan? Sabi, ganito. Akin yung 2,000 mo, 5 sapatos yan. Natatandaan ko yun, ganun sila bumuka sa akin eh. Ngayon, ikot-ikot kami, baklaran. Baga, natutunan ko yung paano yung mag-hustler eh. Isang kwento pa nga, Soul Passion. Nakita ko sa Tondo, maraming mga nakadurag, mga dollar, ganyan. Tapos may nakita ko yung presyo ng sa Soul Passion, 900. Ngayon, ang ginawa, binili ko yun. Pero pagkatapos ko bilhin yun, pinakopya ko yun. Tapos binenta ko rito na tago 120. Baga, parang diskarte. Natutunan ko rin sa kanila yun kasi sila mga hustler sila eh. Kaya hanggang ngayon, na-apply ko pa rin. Ito, kasi may pwesto ko. Sayang naman, printing services, tsaka clothing shop, tapos may printing. Recording studio. Tagal ko na dito sa puro ganun lang, hustler lang. Kasi nag-aalaga rin ako ng anak ko, single parent ako. Malilit pa yan, ako nag-aalaga, 2. Bali, hindi ko sila pwedeng, papasok ako, hindi pwede. Baga, kailangan nandito rin ako, binabante ako sa lumaki. Kaya yun, hanggang ngayon, ganito pa rin yung diskarte ko. Ganun. Maaral na gusto mo marinig ng mga bago ngayon na experience mo noon? Nakakatuwa din talaga kasi yung mga bata ngayon po, mga hustler na. Marami ako nakakadil, mga bata marunong na dumiskarte. Tinutulungan ko rin sila kung paano mag-market, Kaya yung mga gulo, parang hindi na rin nila trip yan. Nakikita mo naman sa FB World, money sila. Kaya yun, iba na yung mundo, hindi na ganun kagulo noon. Kaya mas okay. Old school at new school, syempre, ang pinakamaganda lang kasi neto ganito, old school at new school, hip-hop. At least hip-hop pa rin. Kasi dati, hip-hop ka, tapos mag-uuso na naman yung ganito. Magpa-punks, mag-metal, mag-iiba-iba. Dati, medyo magulo ngayon, at least, puro hip-hop. Baga, kung ano-ano man yung mga style, at least hip-hop pa rin. Kaya nakakatuwa pa rin. Gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga taga-Norte. Hindi ko maisa-isa. Madami, pero lahat ng mga tropa dito sa North, tuloy-tuloy lang tayo. May sasabog at sasabog dyan, basta tuloy-tuloy lang. Huwag kayong mapagod. Tuloy nyo lang. Yung nagtayo ako ng nung studio, nung simulan ko, hanggang sa 1, 2, 3, hanggang sa dumami ng dumami. At yung mga madami nyo, nagiging talagang magkakaibigan pa yun. Iba nga, nagkakaroon pa ng relasyon. Yung iba, nilagay ko pa dito, nagtataka ako ng issue naglabas ako ng K1 Records, nag-anniversary kami. Tapos nilagay ko yung nila, yung mga name nila dito, yung name of group. Ayan. Ganyan karami yung mga nagre-record dito ng mga kabataan. Baka mapadaan kayo rito sa North Caloocan, sa Camarin. Ito nga pala yung munting shop ko. May FB page, Hip Hopan Streetwear Shop 2 ang name. Bali, ito puro seal screen to. Yung mga paninda ko dito. Yung iba ako nag-print. Yung iba, ibang brand owner. Ayan.
pasya lang kayo dito. Tapos kung gusto nyong magpa-print, tumatanggap din ako ng mga services, seal screen, sublimation, na printing. Dito, pakita ko sa inyo yung table ko. Yan. Ito yung ano ko, line table. Pito lang. Dito ako naghahagod. Chat nyo lang ako pag gusto nyong magpa-line up.